pagsimba aron sa pagsaulog sa Rural Life Sunday. Atong ipasalamatan ang Dios sa iyang kaligod o sa iyang pagpakamaayo kanatong tanan. Taliwanan sa daghang mga challenges na atong ginatubang sa kanunay, atong timanan nga ang Ginoo pamay nagagunit sa atong matang kinabuhi. Busa sa tanang mga challenges, ato kining itugyan sa Ginoo ug musalig kita sa iyang paggiya. Alang sa atong mga pagtagal o buluhaton sa atong iglesia, atong ginapasalamatan ang Dios sa iyang padayon na paggiya na masaulog nato ang tanang mga celebrations subay sa iyang paggiya. Sunod Domingo sa ulugon nato ang Deacon Sunday o nagahangit ta sa atong mga deacons na maoy mga liturgies o sa tanan na parts sa worship kung mamahimo sila mag-lead. Sa atong pagpangandam alang sa ato ang 13th anniversary Sunday, sa atong simbahan, adunay panawagan sa Church Council alang sa tanan nga buod nga mo-share sa ilahang mapagkaon alang sa ato ang church anniversary or sa kung saman na buod nato ipaambit sa pagsaulog ni ini. Adunay listahan na nakaputang dito sa entrance o diha lamang nato isulat kung unsa ang buod nato nga daghon o ipaambit sa atong anniversary celebration. Ato usab ikalipay sa pag-greet ang atong celebrator ni ining celebrators ni ining semana, si Prince Zian Toledo o si Cheche Toledo. Naaman sila ato silang ginhangyo sa pagtindog atong awitan sa atong birthday greeting. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo sa kanunay. At usab gidayon ang Dios sa kadaugan sa fellowship sa atong mga CYF sa nilabay ng Biyernes hangtod Sabado o na pahigayon nila ang pagpili sa ilang mga opisyales ni ining ecclesiastical year. Tungod sa mga kakulian o sa mga utang na nagapakitabo o adunay tanan, no? Ato kayo nila pasalamatan ang Ginoo tungod ni ini. Pagkahuman niya sa ato ang pagsimba, magpabilin ang Church Council alang sa padayon nato nga pangandam alang sa atong mga buluhaton sa iglesia. Atong dayigon ang Ginoo ang damon ng atong mga kasing-kasing alang sa atong pagsimba. Ang Diyos ay ang buhat sa kanagputang ibabaw sa kalibutan. Ang adlaw, ito o bisan pa ang bulan sa ilang matahong sa kaanan.
Ang mga kakahuyan, ang langgam, isla, at tanang mananap, iyang ibuhat kini. Kamhanan siya ang tanan posible kaniya. Tungod sa iyang katugugma, ibuhat niya ang tanan, aron kita na iyang katawan, makaabot sa kinabuhi, dagaya o malipayon. Simbahan nato ang Diyos na labing kamhanan sa tanan. Hallelujah! Dahil ang Diyos sa palangitan, inusap sa kailangan. Sa Diyos ang himaya ay umasiya, mananong iharap niya si Jesus. Ang umasiyo, himaya niya, kami magabalik sa inyong Lord. Lord, imanalangin ng mga anak na paano pa lang, i-bless ang inyong magawalik at magdawang kung sa mga taong natin. Inilaman ang mga namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Itang tanan, nakasalamat kawalan sa imayan sa Diyos. Ako ang inyong sulan,
Mapagigugma sa atong Diyos, hilabihan kayo alang kanato. Dipili kita niya, isip iyang mga katawan. Taliwanag sa atong mga kalapasan. Kita iyang giluwas, gipasaylo, pinaagi sa iyang bugtong anak na si Jesus. Ug tungod niini, magmayag kitang tanan tungod sa atong gugma sa atong Dios alang kanato. Pinaagi kang Kristo Jesus. Amen. Salamat, Panginoon, sa imong gugma. Salamat, Panginoon, sa uban sa Hamis kapahiyo atong ipaambit ang kalinaw sa mga usapan ng agi sa atong pagpos tahanay. Pahiyon ka, ayaw kakanin mo, itaas ang kamot sa ito, lalo sa atong dulon ang balaang presensya sa atong Dios ug atong ihalad kaniya ang tanan natong mga pag-ako. Dungga kami, O Diyos. Dungga kami, O Diyos. Ang grasya himala, O pagdaig mo. Nagadungol kami kanimo, O among Amahan, tungod kay kami, walay mahimo kung wala ikaw. Sa tanan namong mga kaluyahon, sa tanan namong mga dili maayo na nahimo sa imong katubangan, sa among isig katawo, naghahagit kami sa imong pagpakamaayo, taliwanag ni ining tanan, ni ining nakabuntagon. Iniusa kami na nagadungol kanimo, aron ihalad ang tanan namong mga concerns, tanang pagpasalamat, tanang mga paghangyo, alam sa ikaayo sa imong iglesia o sa matang individual na imong gitawag. Mapasalamatan kami sa kadaghayan sa ulan.
maghitabo sa kinabuhi namo. At dunay tumong ikaw alam kanamo tanan. Nagahangin kami sa imong kaluoy sa mga kaigsuunan namo nga naapektuhan tungod sa baha sa nasod nga China, sa daghang dapit dinhi sa Mindanao. Daghan o Diyos ang nagahila. Nasahin kami nga ikaw sa imong gugma maoy magpataliwanag o magaplastar sa tanan, magatabang sa matag usap. Nag-aapag-usap kami kanino nga ang kalinaw sa imong kalibutan magpabilin, magmadaugon ang tanang plano alam sa panaghiusap ug diha niini o Dios ang gahom sa kaaway dili gayon magmadaugon o kaming tanan libon nga mahiusap diha lamang sa imong gugma. Padayon na nag-aapto kami alam sa tanang mga pagkukuman, kansang kinabuhi, gigahin, kansang kusog, gigamit, tumulog alam sa panginabuhian, aron nga ang tanan adunay kalangon. Panalangini, O Diyos, ang tanang paghago, ang tanang paningkamot sa among mga kaigsuunan ng mga mag-uuman, mga mangingisda, tanang mga trabahante. Padayon na nag-aampo kami alam sa among mga estudyante na nagapangandang alam sa bagong school year. Sa among mga estudyante nga padayon nagapangandang alam sa ilang final examinations. Sa imong kaluoy, O Diyos, sa imong gugma, ginatugyan namon kanimo ang kinabuhi ni R.J. Lorenzo. Sa iyang examination, nasayon kami nga ikaw lamang ang makatamang kaniya. Gagsa siya ni iniatakna o ihatag kaniya ang assurance o Diyos na ang tanan anaa sa imong hinti na plano. Itugot nimo, Diyos, na ang kalampusan maangkon ng tanan. Bindisyonin bisan pa ang matang panimalay nga ani akaw dili. Nga magapabilin sa matang kasing-kasing ang gugma ug ang pagtahod kanimo, O Diyos. Sa tanang mga paghago sa imong mga anak, mga panginabuhian, o uban pang paningkamot, ikaw, O Diyos, ang mag-bless o maghahatag o giya aron magmadaugon ang tanang mga bulurado. Sa paningkamot, sa Lorenzo Construction, sa Ford Buildings, sa Polaris, sa Taloy's Vitos, hatcheries, mga tindahan, mga trabaho, o tanan ng mga paningkamot ng Diyos, amo kini pinatugyan kanimo. Ikaw ang nakakita sa among mga paningkamot, busa ayaw itugot nga adunay
mga dili maayo nga magapaghitabo sa tanan namong mga paningkamot tungod kay among kinaplay nga ang tanan ng mga paningkamot magpadaugon kung kini ginatugyan namo kanimo. Panalangin bisan pa ang tanan nagasaulog sa ilahang mga birthdays. Sa tanan adimalay nga nagasaulog sa tanan kadaugan. Ginoo, ikaw ang magpahiluna, ikaw ang magplastar sa tanan. Bendisyoning bisan pa ang matang kinabuhi sa mga opisyales ng ining nga iglesia. Aron nga ang tanan nga paningkamot mamahatag gayon o kahibayaan diha kanimo. Amahan, andaman bisan pa ang akong kasing-kasing sa among pagpataliko sa imong mga pulong. Bisan pa sa imong padayon ng pagpanalangin sa tanang na himong kabahin niini nga pagsimpakan. O Diyos, dunggan ang akong mga pag-ampo, ang kalinaw sa akong nasod, kinabuhi o kanagaya na tanan, kinasalig na ang kanimo. Pinaagilamang sa matapis ng ngalan sa Panginoong Hesukristo. Amen. Ang Ginoo isipagtahod sa pagbasa sa Malaang Kasulatan, hinahagi ang tanan sa pagpanindo, mabalandong kita diha sa sulat ni Apostol San Pablo alang kang Timothy, ikaduhang sulat, Kapitulo 1, versikulo 3 hangtod sa James. Nagapasalamat ako sa Dios nga gialagaran sa atong mga katigulangan o mausap ang akong gialagaran na may limpyo ng konsensya. Nagapasalamat ako kaniya sa akong paghinumdum kanimo kanunay diha sa akong pag-ampo adlaw o gabi. Kung mahinumduman ko ang imong paghilak sa akong paggikan, bingawon ako kanimo. Gusto ko na magkita kita pag-usap aron malipay ako pag-ayo. Dili ko malimtan ang imong matinunan na pagtuo sama sa pagtuo sa imong lola na si Loida o sa imong inahan na si Eunice na unang nagtuo kay kanimo ug nasiguro ko na nausap kanimo ang maong pagtuo. Mao ka na gusto ko ikaw na mapahinumduman na magpagihon ka sa paggamit sa hiyas nga gihatag sa Dios kanimo sa dihang ipandong ko sa imong ulo ang akong mga kamot. Kaya ang Dios wala maghatag kanato sa iyang espiritu aron maulaw kita sa pagkatubang sa mga tao, kundi aron sa paglingkod kanato o pagtama nga mahigugma kita sa uman o makapugong sa atong kaugalingon. Busa, ayaw o kaulaw sa pagsugilon sa uman, mahitungod sa atong Ginoo. O ayaw sa ikaulaw na napriso ako dinhi tungod kanina. Hinoon, pakikambit sa mga pag-antos tungod sa maayong balita pinaagi sa tamang sa gahom sa Dios. Gitawag niya kita giluwas aron mahimong iya
Wala niyang kinibuhata kay maayo ang atong mga binuhatan, kundili tungod sa iyang kaugalingon at katuyuan o grasya. Sa wala pang kalibutan, gihatag na niya kini nga grasya kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Apan karon, kini ipadayag kanato sa pag-abot ni Kristo Jesus na atong manluluwas. Iwala niya ang tahom sa kamatayon o ipadayag kanato pinaagi sa maayong balita na makaangkot kita sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini ang mga pulong na atong pagpamalantungan. Amen. Oh
alang ngayon sa atong Ginoong Hesukristo. Maayong ang buntag, pag-usab, kanatong tanan. Sa eskwelahan, ang kanunay nga madungog namo na istorya mao kini. Pre, no? Mga kumpare na ako sa eskwelahan, ni-reply na ba si Pastor Kibuloy sa iyong chat? Yun ako, wala pa nag-reply. Ingnan niya ko kung nireply siya kaya para malugay tato kung asa siya. Sayang ang 10 million. Nag-ingon ko sa ilaha, uy, lingkod pa yan maayo na maging anak kita. No? Apan, namalantong ako kang Timoteo, na priso siya tungod sa pagsangyaw niya kang Kristo. Tungod kay ang Romano nga katiliman dili udawat sa bag-ong pundo nga paspas nga nitako. Mao nga ilang ginapapatay ang mga katawhan nga mustangyaw nga si Jesus mao ang Ginoo. Lahit man ang kaso ni Kibuloy. Kaya iyang kaso, court contempt, ang iyang kaso, molestation, ang iyang kaso, paggamit sa mga katawhan aron sa pagpangwarta. Mao di ay na kung kita mukhaon diha sa may SM o sa uban para dapit, dinhi sa mga simbahan, sa mga establishment diha sa city, sa downtown, sa primero malumay gid ka kanang doon nga estudyante ko no, working, nga mayo og tama, palitan og ballpen, tanan dahil sila mga manununod ni Kibuloy. Atong na-appreciate ang ilahang commitment apan sa diha nga gipasakaan siya o kaso o iyang giinsulto o wala girespeto ang Senado lahi na kadto nga kaso. Mao kini ang ipanagna sa balaang kasulatan nga moabot ang panahon nga daghan kayo ang moingon nga sila ang tinuod na Ginoo tag-iya sa kalibutan na ikontrol sa tanan. Apan ang pulong nagapahimangno kanato ayaw kamuugtuo niini kay sila ang mga anti-Christ. Usap-usap kamaayo na atong hinuktukan ang pagpreserba sa Kristohanon nga values nga kung ako mamalandong kung maingon kita sa pagsaulog na karon sa rural life Sunday, lahi ragayon ang kinabuhi sa umang ug ang kinabuhi dinhi sa syudad. Kung muingon kita kinabuhi sa umang o sa syudad, tinuod na adunay kalahian. Apan kung muingon kita sa values o kung unsa may nagapanghitabo karon, makaingon kita na may kalahinan sa kinaiya sa mga batanon na naa dinhi sa syudad o nausab sa mga kabalyuhan. Nga naman, kay bisan sa baryo, adunay internet. Ang mga tao dito, sige
na lang usab og tutok sa cellphone. Nga kasagaran sa atong mga youth karon, dili lamang yun, apil mga hangtod. Dugay matulog ug dugay usab magmata. Dili buon tagaan o bugan ng mga responsibilidad kay alam nila usa kini ka-violation sa ilahang rights. Dili sila pwede nga makatilaw o kusik sa maestra o maestro bunal labay sa eraser kay against kini sa human rights. Apan niingon ang isa ka tigulang, kami, kada buntag sa eskwelahan, ang kamot ibutang sa desk, kay kung makita natakas ang kuko, bunalan o stick, doktor man karon. Kami sa una, pagdili katubag kung unsay question sa maestro sa mathematics, kusigon ang dalungan, engineer naman ka na. Sa karon na panahon, mag-aingon ako, sa simple lamang ng mga responsibilidad nga dili gani mahatag sa mga bata o sa simple lamang nga problema na maabot kanila o sa may nahitabo kanila, daghan ang nagpakamatay tungod niini. Unsa ang buot nato ipasabot karon? When we talk about Rural Life Sunday, it does not only focus on the things that the city people are doing, but on the kind of life sa kinabuhi diin kini ginasaulog sa mga katawhan. Mao kini adunay pastor nga nag-ingon, Pastor, mag-sermon ako, i-invite ko para ma-speak about sa youth. Nabutana siya unsay maayo nga akong isulti sa mga pamatanon karon ug ang akong tubag, living on the Christian values by studying the scriptures. Mupabilin nga mugakos sa pagtulunan sa Kristohanon nga values pinaagi sa pagtuon sa Biblia o miingon siya. Pastor, na-realize na ako, dili lamang ay mga youth ang angay pahimangluan kung dili kitang tanan. Rural Life Sunday, dili lamang focus sa agriculture. Do part na gitagahan o pagtagad niini. Mao gani ang sa atong liturgy sa harap payag na adunay rice field. Sa giri-post ni Lucky, nakabasa ko niini, o namalandong ako niini, kaya nag-ingon man nga unsa man ang imuhang kurso ng trabaho naman ay kagihapon sa uma, no? Tungod kay agriculture. Kini usab angay natutukan nato kay kini gitudlog na sa balahang kasulatan ug angay nga atong i-educate ang atong mga pamatanon sa tanang katawhan tungod kay ang kinabuhi, ang kusog, ang talento sa pagpananom usa kini kagasa gikan sa Dios ug maoy magasustain sa tanan.
Na kung tanawon nato sa tanan karon, no, kung atong tanawon sa statistics, pipila lang ka porsyento ang nagakuha og agriculture. Daghan dito sa hospitality management, daghan sa mga kurso nga dili about sa agriculture, kay alam nila mao kini ang importante. Apan sa walay pagpangduha-duha, importante man sa tanan apan ang labaw gayon niini. Ug usa ka nindot nga kurso nga magatudlo ka nato to go back to the nature ang agriculture. Lain lang sa gihapon ang ato-ato kasinatian dinhi sa Pilipinas. Tungod kay kung ikaw farmer, pobre ka. Pero sa ubang nasod, if you do farming, hayahay ang imo kinabuhi. Now, kung ato ka dinhi sa kasinatian ni Apostol San Pablo, diin nagapadayag nga adunay kahadlok or fear nga naa sa kasing-kasing ni Timothy, kinsa man si Timoteo. Si Timothy nga anak ni Loida nga apo ni Eunice, usang ka paborito ni Apostol Paul or maingon nato iyang right hand. Si Timothy, ihimo niya ang personal niya nga kauban. Iyang i-dedicate sa Ginoo iyang kinabuhi, sumala sa pagsaysay ni Apostol San Pablo. Niingon siya Timothy, inumdumi na sabihan, i-dedicate na ka sa Ginoo, gitakdungan ka sa ako ang mga kamot kung nag-ampo sa Ginoo. Nagapahinumdum ako kanimo nga dili ikaw magmaulawon sa pagsangyaw sa kamatuoran sa pagkatubang sa mga tao tungod sa kang Kristo Jesus. Kay ingon ni Pablo, kay ang Dios wala maghatag kanato sa iyang espiritu aron maulaw kita sa pagkatubang sa mga tao, kundi aron sa pagligod kanato sa pagtabang nga mahigugma kita sa uban o makapugong sa atong kaugalingon. Sa ato pa, kung adunay mga kabalaga, adunay kahadlok nga naa sa atong kasing-kasing karon, ato kini nga i-rebuke. Kasagaran sa makita sa TikTok, sa usan na lang nagagawa sa Facebook, it's all about karma alang sa China. Tagam, baha ka Lord, karon mamatay silang tanan. Ginoo, alam mo, saan naman nga mga pulong. Apan ang buot nato din pasabot, adunay portion ni Ana, diin adunay kahadlok o kabalaka. O niini karon natakna, ahato karon i-comfort ang mga kag-usa. For we can always overcome fear and remain faithful by reassuring one another. Buot ipasabot mga kaigsuunan diha sa Ginoo. Mawag kang diay ang kahadlok ug kabalaka kung ang matag usa adunay kauman sa panimalay nga nahiusa sa pag-ampo o pagsalig nga magaingon, it's all right. Everything will be okay. Naay magpahinumdum kanado. Unsa man ang anay nga buhaton sa usa ka tawo, aron na siya magpabilin nga magpadaugon diha sa kahadlok nga ginahatag sa kaaway kanato. Adunay kahadlok nga nagaingon, ayaw magpadayon kay dili ka makasugagot.
ipadala o pag-ingon, kaya na nimo. Everything will be given according to the will of our God. Kahadlok. Kana ba nakahadlok, nagahatag o dakong problema kanato kay suunan ato kini nga dadlon ngadto sa Dios. Unsa bay kinaiya ni Apostol Paul ngadto pala ang siya nahadlok nga bisag silutan siya, prisohon siya, nagpabilin siya nga matinud-anon diha sa Ginoo. Bisan pa na may kabog kaniya, nag-ingon siya ang Timothy, ayaw tawag ako ikaulaw, nga ako imong mentor na priso. Unta, imong masabtan, nga bisan ako imong magtutudlo na priso ako sa ngalan sa Ginoo, dili angay nimo nga ikaulaw sa pagsangyaw. Kay moingon man ang uban, kinsa di ay nagtudlo kanimo Timothy sa imong pagsangyaw karon, kinsa man ang imong teacher. Miingon si Timothy, si Pablo, ha? Na priso man ganito. Unya, buot ipasabot, dautan na tao. O gingon ni Apostol San Pablo sa iya ang sulat na dunay paghilak o kahadlok o kabalaka nga base unya si Timothy dili na mo padayon sa pag-alagad. O dinhi niingon at dunay assurance ni Pablo pinaagi sa atong Ginoo Hesukristo. Niingon siya sa verse 10. Apat karon lang kini ipadayag kanato sa pag-abot ni Kristo Jesus nga atong manluluwas. Giwala niya ang gahom sa kamatayon o ipadayag kanato pinaagi sa maayong balita nga makaangkon kita sa kinabuhing walay katapusan. So dito natagaan o bagong puso sa Timothy o andam na siya nga mupadayon o dili na siya mahadlok nga bisan pa siya silutan o prisohon sa ngalan ni Kristo. Nakaingon siya, walay mawala ka na ko. Bisan pa madugta ang iyang lawas, apan ang iyang pagsalig sa Diyos, magpabiling siya. Maangkon niya ang kaluwasan. Una kinaiya ni Apostol San Pablo, na buot niyang itudlo ang Timothy. Kanang ginaingon nato, pagkamapasinan, pagkamapasalamaton, grateful. Si Apostol San Pablo, taliwala sa iyahang sitwasyon. Dili man siya marumbano nga tao human siya ipagpo sa Ginoo. Apan sa presuman, ginakadena siya, ang tiil niya nakakadena. Apan taliwala niini, musulat gihapon si Apostol San Pablo. Unya, ang iyang kasing-kasing padayon na nagpasalamat. Mangutana kita karon. Taliwala ba sa buka nato na ginaatubang ng mga challenges at muna ba'y nalipayon kasing-kasing ang atong kasulti paghihapon. Salamat o Diyos. Salamat o Diyos. Taliwala sa ulan, taliwala sa kasakit, taliwala sa daghang mga kalisdanan. Makahimo pa ba kita sa pagsulti sa pulong? Salamat o Diyos.
na ay moabot nga kasinatian o moabot na sa punto nga halos mo give up na kita. Apan ang Espiritu sa Ginoo magatudlo kanato padayon igsoon. Kay kini ang buot sa Ginoo nga imo pagabuhaton pagka mapasalamaton. Ikaduha, ang kinaiyan ni Apostol San Pablo nga nakakita ni Timoteo ang iyang pagka-maminatudon. Faithfulness. Gusto sa Dios nga kita makita nga matinud-anon hangtod sa katapusan. O kini angay nato nga pagmamalandungan. Ingon pa sa Ebanghelyo, ang sinisan kinsa nga makapadayon hangtod sa katapusan o magpabilin nga matinud-anon maulamang ang naluwas. Mga kaigsuunan. Faithfulness. Faithful. Matinud-anon. Wala may qualify ni ini ka nato. Tungod kay ako, ikaw, kitang tanan, masipyan man gayon kita. Apan ang ginapaabot sa atong Ginoo ka nato, nga taniwala sa atong pagka-unfaithful. At doon na tayo malumog kasi nga magpailog o mangayon pasaylo kanila, asking Him to make us faithful hangtod sa hangturan. Nga naman makaingon ta na si Apostol San Pablo, matinud-anon. Panahon sa kalisdanan, gibiyaan na niya si Kristo? Wala. Panahon na siya di preso, di Bartolina, si Apostol San Pablo, nasukong ba siya sa Ginoo? Wala. Nagpabilin siya nga matinud-anon sa pagsunod kaniya. Ikatulong kinaiya na amay nga ito kinabuhi ang fellowship with one another. Ang pakidugtong sa matag usa. Ingon pa ni Apostol San Pablo sa iyang sulat alam sa mga taga-Hebrew. Niingon siya, let us not stop doing the habit of meeting together. Mag-amuanay kita, magligunanan kita, o anda kita magdawat sa mga pahimangno sa Diyos kanato. That is a fellowship. That is a kind of fellowship na angay kanato. Nga bisan pa tinuod kung i-confront kita kay masipyat man gayon kita, apan dili nato hikalimtan nga kini mga pamaagi sa Dios aron nga mahulma kita pag-usaban sumala sa iyang kabubuton kanato. Buot pasabot, God wants us to be a person who is always willing to be reformed. Si Bruce Lee, wa man ako ni naamtan kay namatay na siya, wa ako na tao. Apan ang iyang movies, nahimong paborito na akong tanan. Kay Juan San Fernando, di ba, kailangan sa ni Bruce Lee. Padalasan na siya mapildig. In the end, mudaog yun siya. Usap sa nitatak sa akuan, itong linya niya nag-isulti sa iyang sa kabobi na nag-iingon siya. Be like a water. Ganon. Tubig man. Why? Ano siya?
Because water is formless. But if you put water in a mug, then the water becomes a mug. When you put inside the bottle, the water becomes a bottle. Yung ingon siya, isip tubig. You allow the force to form you according to what He ought you to be. And that is the Spirit of God. Susama sa tubig, kung asa kita buot, ibutang sa Dios, mapurma kita, susama kung saman ang shape ni ini. Kinaiya na agay nato mga batunan. Because God wants us to form us according to His will. And be like that, people of God. Ikinahanglan na musunod kita o diha musubay kita sa iyang ugma. Ikaw pa, 5 lamang kini. Si Apostol San Pablo na kaniya ang kinaiya nga mo empathize. Empathy. Empathy. Katong ginaingon nako, kauban nako sa eskwelahan, diin ang iyang anak ni commit og suicide. Kaning ang mga usahan nga leader sa eskwelahan. Mura ba o tagalaing planeta mo ay balo sa mga balita? Dili updated. Hapit na lang na 40 days nalubong ang anak sa among kauban. Nagkita sila sa KCC. Kaya mo istorya sa among meeting sa cabinet. Nagkita ng dito. Unya, niingon ko niya, kumusta naman ka? Kanus aman ilubong ang iyong anak? 40 days na. Saka pa siya nagtana, kanus ang ilubong. Unya, sa iyang pagkabrao, inosente, niingon pa siya, unsay, di ka magtiyan sa iyong anak? Mga dili anay pautana ba? Apa na kayo niya nag-uusap na siya? Unya, nagtanaman na hindi na members cabinet. Mura na dito something wrong na kami sa ito ang leader. Habang lang pa siya, hindi ko bayan. Hindi ko na layak siya. I am the last person to know about what happened. Ano siya? Hindi mo na mo, what? Sa ito ang GC sa tibuok eskwelahan, walang ito ang istoryahan, wala din ay ka nakabasa. Asa na ikaw? Wala sa langong. Asa na ikaw? Wala ka internet. Madyan ko kahibalo na nagpakamatay ay eksuunan. We're talking about empathy. Nagkumuna gani, ako mismo, kung makita namin siya na kauban na ako sa eskwelahan, nga pagdulong muadto sa Bible Breaks para mag-in. Layo pa lang na kung makita na ako siya, dili na kung makaya na mag-greet sa iya, kaya mapil pa na ako ang kasakit sa iya duguhan. Mauna, ang paspas dayan ko, ang lakaw, ipadulong na siya, kaya wala pa ko'y courage na musulti kaniya, how are you today? Tungod kay nabati yun ako. Kay hanggang karoon mo post pa siya sa picture sa iyang anak, kung maingon siya, I miss you so much. And then, unsa may tama nga gesture ang atong ipakita kaniya. Kami nga nakatuon, piini kung usapang pag-comfort, maglisod ng galing ni sa pagduol o pag-istorya. Ang wala ay noon nakatuon, magpataka lang ang istorya na makoy makaduma sa kasakit sa tao na nasakitan. Empathy. Pinakataas na level sa usang ka kinaiya, diin
buot nimo nga bation ang iyang gibati. Puting, kumbaga, imong isulod ang imong kaugalingon sa iyang sitwasyon. Kinahanglan imong bation. What if ikaw ang nahitabo kanimo ang nahitabo sa kaniya, unsa usab ang imong bation? Kana. Nakita ninyo ang tao nga nagdagma, naghila, nasamdan, batia. Kung ikaw ang nagdagma, ang nasamdan, nung sa pagkain bation, din diha na musugod ang pagbati na maingon ikaw. Nasabtan na po ang imong gibati. Ingana si Apostol San Pablo. Kaya si Timothy, reluctant na maingon, parang dili na lang kong padayon. Nasabtan ka na ni Pablo. Kaya siya sa una, ingana usap ang iyang kinaiyan. Mauni nga anay natin kinabuhi isip katawhan sa Diyos. Kung naay tao na sa ingana na sitwasyon, ayaw gayon siya ipaghimarangutan. Kaya susama niya ingana usab ikaw. O kita na kinahanglan na mubati sa matag usab kay kini buot sa Dios nga atong pagabuhaton. And finally, kinabuhi ni Apostol San Pablo na nakuha ni Timoteo, he was a man of a blessing. Ang tao na kanunay na nag-declare o blessing. Ako, igop yun kayo ni kaya na ako i-request na budget nga project ni sa among mga estudyante. For overtimes, tanang requirements na perspective, tanang kompleto. Unya, kulim na kayo ko, asa naman ni, magsugod na lang ako, school year, wala pa na ako na-implement ang project sa mga bata, asa naman ni, i-release na ang budget, or else magkita na sa check. Ano na, sukot ako. Sige, si Ronnie, na-prepare na. Kalit naman ko, gitchat. Alas 11 sa gabi, naibulog ko na kay discall, ako emergency ka, grabe naman ako ang boss. Alas 11 sa gabi, manawag pa siya. Pagtanang si Rolly, dili pirmahan na imuhang cheque kay nawala ang documents na imong gi-submit, dili na makita ni President. Niingon na ito diretso. Lord, kanina mga tawhanan ni na sobra ka damhang. Kuhaan na lang, Lord, di ang wala na yung masakitan na tao sa kalibutan. Imbes na mo, declare mo blessing sa kasuko na ako sa kapumot. Niingon na dyan ko nga, at akingon na lang utak siya, Lord, hindi na maulian, pero wala na ka ng tao masamukan. Apa nakaingon ko nga, hala, kaganiha, kaya nagasulat ko ni ini, Lord, sorry dyan kaayo. Kaya sahay, tao na pagkita na mapupunta sa kalagot ni ining mga tao na ambot na lang. Dili, kabalong mo, at patay. Kami naman lang siguro mga tao na wak ka naman mabigyan. Bitar magdag ko ang mabigyan. Ningon na siya na sa mga meeting. Sa kabinet, ningon siya. I never seen somebody nagreklamo kay wak pa na-release ang media. Tinatrawanan niya sa amin. Kay tigwag naman siya ang respeto dito. Ningon niya. Wala man i-post ako ang GC na nag-ingon na nanginahanglan na siya ang media. Yun ako ka-insensitive ng aning kawahanan niya. Nag-iisa nag-ingon na ano? Unta, ipirmahan na ito ni Juan Cheque. Kapag ba ka
buhon. No? So, sige, balabanan mo din ha. Akanakawa din ha ba? Kung ipatay siya, unya, bisa iingana mo sa akin na makalago si Apostle Paul. Mo-release gihapon ng blessing. Mo-ingon gihapon siya. Lord, panalangin niya siya. Ikaw pa iyang kasing-kasing na masaktan niya kining tanan. Mga kaigsuunan, kung saan naman nakahati, tanak ko pinahitabo, makarelease pa ba taong blessing? Dili. Usahay, makarelease na curse tungkol sa atong kalagot. Apan, ginapaabot sa Ginoo na taliwanan ining tanan, release is blessing. Release is blessing. Ingon pa niya, Timoteo, isip akong hinigugmang anak sa pagtuo, hinaot na madawat mo ang grasya, kaluoy o kalinaw, gikan sa Diyos na Amahan, o kang Kristo Jesus na atong Ginoo. Kana-anunay ang ginasulti ni Apostol San Pablo. Timoteo, itong sa diyang nakasala, si Timoteo. Timoteo, unsa man ang imong gahimo, ang akong pag-ampo na madawat nimo ang grasya o kaluoy sa Ginoo. Kani tanan, ang man of blessing. Do we release blessing? Na ay blessing nga padayan ng Ginoo. Kaya sa atong meeting last Sunday, with these resources, medyo nag-uulog ka, hala, sa lang na ito ang anniversary. Apan naas kasi we know, we've been doing this for how many years, o wala kayo na palpak ang Ginoo kanako. So kagabi ni Chad, atong kauban sa iglesia, niingon siya, Pastor, maghatag ni usa ka buhing baboy na matagahon para sa anniversary. O maghatag sa ning o cash para magamit sa decoration. Paki-inform na daan ng congregation pastor kaya kasi naapoy mo donate mo baboy na para matadahon, madaghan na niya kaayo. So katukuban na ayaw ng paghatag ng buwit na baboy ha, kay naanay maghatag. Lahat na sa inyo. So, kana, overflowing na blessing na wala nato gina-expect. Apan, kung ikaw sa kanunay, sa kasing-kasing una-una mo ingon ka, Lord bless her, Lord bless her, Lord, I declare blessing. And then, makita po ngayon, kaya suunan. Sa atong pagsaulog sa 13th church anniversary, ang Ginoo dili mo pasagad kay siya atong likod na kauban. Mubarog o padayon na mubarog ang iyang iglesia kay dili siya bukod na ang iyang ngalan na atong ginaban